mga kabatang helmet, so ito mabilisan na po. So kanina nga nag-live po si VP Lenny kasama po si Sen Leila. And naku talaga, grabe. Marinaga, amalos po sa efforts ng sa social media sa pagkuha sa tuyang invitasyon. Kaya bisita na po niya si Senator Lenny Lima. Siya ang first nominee ng ML Party List. Iibanan ko siya ako niya para mag-ipot uwi sa siyudad ng Naga. Bukas na po ang door para sa Senado. Good morning po. Pogi Cruz of Idol FM and News Bus, Senator Lenny and ano po yung sinusunod ng mamamayang liberal? Ito po partners natin para sa mamamayang Pilipino po. Mabalos topic yan na question na yan. Mabalos. Scared face na sinabi nga niya ay sasabahan niya ako sa pag-ibig sa ako. ML is mamamayang liberal. At ito po yung multi-sectoral part or way of the liberal. ML po kaya, nagyan ko na yan. Nagtanong ka ni Pinoy, President Pinoy, pero bilang sa multi-sectoral organization. Pero kung yan lang, na-credit ng COMELEC to participate in the party's elections. Now, since iba-iba po ang sektor na pinag-iisan natin, yung po yung farmers, fisher folks, workers, rural poor, indigenous peoples, LGBTQIA, PWDs, senior citizens. So, multi-sectoral. Nakikita pa ang mga features kaya, mga characteristics na mga sa kanilang mga sektor. Pero iba po sa loob na nagpulot ng kapag sektor, yan ang social justice. So, yun po, sako yan ang pangunahin po ng advocacy. Sa kada sektor po, iba na kami naisip na mga panukalang batas. So sa 10 sektor na yan, igwa na. Now, pero if you're going to ask us kung ilan ano lang yung pinaka matindi o pinakamahalaga na mga advokasya, ay ito po ay tungkol sa katarungan. Ang katarungan mo dahil lang sa criminal justice system, tao sa batas, kundi justice para naman sa mga marginalized sectors na yung kakulangan ng pagkain, kakulangan ng trabaho, kakulangan sa ilang mga yung pagiging patas, dapat social equality, na diskriminasyon, mayroon dapat sa diskriminasyon. We are also working on ang advokasya po ay yung kalikasan or environment. Tapos, meron pong edukasyon. Sinain ko kitang mga educational crisis. Example lang po, naisip ng legislative agenda or priority legislation sa mga mangingisda. Iba pong recent decision ng Korte Suprema na i-declare as unconstitutional itong sa provision ng Fisheries Code of 1998. Yung provision po, sinasabi na itong 15-kilometer municipal waters ay dapat lang sa mga maliliit na mga mangingisda, small fishers. So, epekto man pag-declare as unconstitutional, yung provision na yan, ay i-open na, bubuksan na yung municipal waters sa commercial fishing. So detrimental po yan, sobrang epekto kaya kahit mga maliliit na mga mangingisda. So, pero iba man pending motion for reconsideration mo yan sa Supreme Court. Ano po ang mangyari sa kaso na yan? Ang sarap sa mga plano ng ML ay isulong itong
Magna Carta of Fisher Folks. Nasasabihin niyan, magiging klaro na yung 15-kilometer municipal waters ay para naman lang sa mga maliliit na mga mangingisda. So example lang po yan ng mga plano sa indigenous peoples na tutubo itong ICA, yung indigenous communities, conserved areas, territories. Kasi ang problema tayo, huwag itang IPRA. And then sa IPRA, iwa itong free, prior, and informed consent bago makuha itong ancestral domain ng mga katutubo. Pero, madalas ay daiman na susunod. So, iba kaming plano na sarap as bill na magtatayo ng tinatawag na mga ika para siguraduhin na na-preserve at saka dapat ma-identify na alin ang mga area at mga katutubo na daidalagan dapat ginagalaw. So that's another example ng aming mga priority legislation. Natulog kaya yan, so kulang ang oras ka, pero hindi kumain social justice. Lalo na aside from human rights advocate po ko, I'm also a social justice champion. Hindi ko po alam kung arawin doon na ako po yung principal author ng 40s law. Araw-manin ang 40s law. So, maayos po programa yan. At maraming nang napinisyalan na yan. So, ang gagawin ko po ay pagpalalim na masama sa Kongreso, sa House of Representatives, i-review ko po ulit ang batas na yan para lalong ma-improve, para makatulong talaga naman sa mga beneficiaries. Yun po ang mga ilan sa mga plano po ng mga may liberal or ML parties. Okay, Richard Cecilio po, DWI Sinaga, Bantayan Media. Senator, sa primero po, pero dikit lang ang nakaka-araw na ika po nasa party list. Mas araw ang nakakalang na ika, kandidatong senador. Pero as Bicolano, mas okay mga kami na kapag-aral sa legislature para ugang pa rin lumalaban. Ano po ito, ma'am? Sa inyo po, ang paghahayag ang strength ng boto mo para makalaw sa party list, considering na sa Bicol, kanakulo na po Bicolano party list. Thank you po. Tama po yan. Malaki po talaga hindi yung mga tinatawag ng mga homegrown party list. But kaya nga po, naisip talaga ng hindi na since wala na ako, kailangan maging mas focus din kami actively sa people para makakuha ng significant votes. Knowing fully well na ikaw talaga ibang mga homegrown party list na dati na ng mga nagpaparticipat sa party list elections. Kami po sa ML, last year lang po kaya kami na-accredit ng COMELEC. So it's for the first time, kami magpa-participate in this party list election. Kaya lang po, hindi ako mo niyan, since yesterday po, since the other day, duman po kami sa Albay, nag-ikot na kami sa Albay, sinamahan kami ni Mayora Crisel Lagman, Tabako, and then pagkatapos po Bintimunian sa Naga, ay ibanan nga rin po ako ni VP Levy, ay duman naman po ako sa Iriga, hometown ko po yun, umaasa rin po ako na yung Maninesor talaga ay makakakuha ng significant votes, including yung sa Rinconada, Iriga, and then the nearby municipality. So, book sa Aga, whole day po kami sa Iriga. Munyan, whole day kami sa Naga. Pagkatapos po sa Aga, maduman man po kami sa Sorsogon, maduman po kami sa Masbate. Para makikulay sa mga kapwa ka Bicolana na hindi ako ulit, na kahit mali po umayo po sana akong plano ka ito, nakalabas na ako sa sakuyan detention na sumama ulit sa eleksyon. Pero naisip ko po at nakumbinsi naman po ako na to get this ML party list. Kaya po, ano po is pakiulay sa mga kapwa ko Bicolana na kung makakuha po ng
votes po ang ML, makakabalik po si Laya de Lima sa Kongreso. Maraming salamat. Mga Malos. Hindi ako marunong makit na mic. Good morning po. I am Mike Marpega of RMND Next Maga. Ang abot ko po kay Ma'am Lenny, Ma'am, of all the party list na kasali ngayon sa eleksyon, bakit po dapat, ano po dapat ang mamamayang dito lang po tayo? So, ano po ang bukod sa party list? So, ano po ang mensahe sa mga Pilipino, kung talo ba dapat mamayang liberal po ang butuhan sa mga pag election? Pero, hindi yung binuo para lang magkandidato. Ang mamamayang liberal has been existing since 2012. Dahil iniyo, ang pinaka-intent ng pag-organize kaniyo na ang Liberal Party, bako lang siya para sa mga politiko. Pero ang Liberal Party, ikunin sa organisasyon, ni bakong mga politiko, ni mga representatives ng marginalized sectors, para sinda ang nagdadarangan si agenda ng sektor. So for a very long time, gusto ko na ang mamamayang liberal. Ang pangangpanluwa, dahil di siya binukulang para maging party list group, saro siya sa mga nakulang nagiging ehemplo na si intent kang batas para magkaibang party list representatives para ma-represent talaga si mga mayong di kayang mag-eleksyon na tradisyonal. Maghihiling ang kaya mag-iskantangon yan si mga party list organizations. Majority kaniyo, di naman nagre-represent kan si mga sektor. Na iyo yan, si intent talaga. Ang majority kaniyo, si mga politiko na tapos na ang termino, di na makakadalagan, nag-ibon party list, itong mga darakulang political families, na kulang na ang posisyon, pero gusto man na makaposisyon kung ano si party list na naraw, ang mga liberal, kung ano ba yan? Pirata lang pero mabibilang ka na lang sa satuyang muro, ang ano kaya? Iyan si tunda ng mamamayang liberal, pero siguro naka-strengthen sa kuya na hindi talaga ang ipoboto ng party list. Not just because liberal party ako. Pero dahil ang first nominee, Laila de Lima. Pero liit na naman kay Tuhan Probaran si kapasidad. Yan ang number one. Aramta na si Gabos na pagservihan niya, halawig na panahon na Commission on Human Rights, nag-Secretary of Justice, naging senador. Kang senador siya, di pa nga na nag-iinit ang tukawan sa Senado, kinulong na. Pero pirang beses ko siya binisita sa kulungan, nagtatrabaho ka ng gagawa na kakulong as senator. So, ito bagang mayong question na pag nakatuko siya, matrabaho siya para sa tuya. Pero ang aramta na makandidato siya, bako para sa posisyon. Kasi in fact, pikukumpinsipi siya pag senador. Pikukumpinsipi siya na ibanan si Bang sa Kiko para tulusin ng matitibay. Ang sabi niya, mapahingalo ko na kaya ako, haluyon siyang, pero baga naluwas pasada siya. 7 years. 7 years siya sa kulungan. Ako na-imagine nito si 7 years. Ako nahiling ko ang sitwasyon niya doon. Pero beses ko siya binisita. Pero ba kung siya para sa maluya ang buod? Kung maluya ang buod, siguro nakapay niya. Pero siya, every time na binisitahan ko siya, siya kasi nagko-comfort sa akin. So para sa kuya, kung yaon siya sa House of Representatives, sigurado ako na because of who she is, sigurado ako na i-represent kita nito. Okay, ma'am. Ano po, taga po ako. Buhay Paderes po sa BBS. Sabi nga yun kaya, para panahon niya, itong nagpakulong niya, yung naging nalis. Kaya ako kailan niya, iba
12 na lang. Ma'am, nabanggitan mo ka sa bago na kung sa mga parasira, sa lalit na parasira. Kasi kanako na nagpaabot sa buhay ng reklamo ko, lalo sa mga coastal, na dahil sa may pagtingalan mo yun, talagang grabe na ang illegal fishing. Ang sabi ka ng mga autoridad, di ba? Pag nag-ooperate sila, dinadang pila, automatic na mapapiyasa ang duda, may mga karalanggaw na tao na nasa protection sa mga ito. Kung ikaw po manggana mo na eleksyon, ano po pinigil na magtalaw sa susunod mga kababayan po? Unang-una, dapat malay ang pag-i-implement ng batas na the Fisheries Code, tapos yung pagre-regulate ng Bureau of Fisheries na nag-watering resources. Yan po tungkol sa illegal fishing, that's penal law, criminal po yan. Punishable dapat yan. Igwa dapat penalty. Dapat pakinakasuhan, tapos naglilitis. Ang problema, ang ano nga po is, available ka. Bakit ba siya na-available yan nakakabail sila. Na okay lang yung nakakabail sila, pero dapat siniseryoso ang pag-prosecute para ibang mga nananagot dun sa mga kasalanan nila sa batas. So para sa akin, kasi sabi ko nga po, kung kami magkakaroon ng Magna Carta for small fishers, pwede namin isingit dyan to address yung problema ng illegal fishing. So it's more on the enforcement po ng batas. Because as a violation po ng batas, so dapat pinoprosecute, pinapanagot. So as to whether kaiwanan pa kung ibang batas para dyan, I don't think so. Ang sabi ko nga, pwede natin ilagay yan doon sa balak ng Fisheries Code. Pero ang tais kung paano magiging stricto ang enforcement ng batas. Pero before that po, before po yung next question, gusto ko sabihin sa inyo na totoo po yun, si Vicky Lenny ay nung nakulong ako, dalawang beses po ako inisita. In fact, yung first day pa lang, nagpagkulong ko February 24, 2017. Nagtumantulong siya sa PNP Custodial Center para i-check, para tingnan niya kung kalagayan. Dahil po yan, naghihingawan yung binibon niya ibibilan, mga pulastabi. Magandang umaga, Senator Ma'am, Mayor. Rhode Island Ma'am ng BPS 85 at Rhode. Walang-wala, gusto ko lang sabihin sa iyo, lahat ng mga nakakausap pumilit sa iyo, dahil yun nga, pitong taon lang nakulong, pero ngayon nandiyan ka, malakas, dahil inisip ng iba, baka hindi mo daw kayanin, pero pinakita mo ang tayong strong na leader na dito sa akin sa Bicol. Pati na kayo mag-gayon. Sa iyo naman naman yung tanong, ang daming nagsasabi na sayang ng galing at talino mo. Dapat daw talaga pang Senado ka o pang gabinete. So, ang tanong ng karamihan, bakit daw napili mo na sa party list na lang, napakaraming congressman, parang marami kayo doon, parang mawawala natin sa'yo. Samantalang kung sa Senate, makikita talaga yung talino at galing mo at matutulungan mo ang mga taga-Bicol. Ano ba ang mabigat na bakit kayo nag-desisyon sa ganito lang? Okay, so unang-una nga ni topic, mayo po akong plano na magdadalagan po ang posisyon. Kaya nakaluwas na ako. Mapainalo ko na pinupunta ako, mabalik lang ako sa private law practice, mabalik lang po ako sa sakuyang pagtuturo sa law school. Dati po ako nagtuturo sa Isabela College of Law. Pero nagkaito nga ng very significant development sa aming partido, Liberal Party. And yun po, yung pina-credit na sa Congress, pinang party list, yung MPL. For the very first time, lumabas po yung resolution ng Congress and that, granting the accreditation of ML on July 2024. So nag-usap-usap po sa partido, leadership ng partido, lalo na yung si former Congressman, the late Congressman Edsel Lagman. Siya po ang presidente ng LP. Ito ay pinag-usapan na
okay, pa-participate na tayo sa party list. Eh, di ba, Laila, umayog ang plano for senator. Kasi sa una pa lang, nakalayan ko ako, tinamulay na po ako. Na baka daw, pwede na, baka daw gusto ko naman na senator. I said, no, hindi po talaga ako handa. Ako handa, mayroon naman po akong resources to be able to really run yung decent national campaign. Pero nung tinausap ako, nung nandiyan na yung ML as party list, nakumbinsi man po ako after consultation ng pamilya, mga amigo-amiga, at naisip ko nga na maganda itong party list kasi sektor nga niya, marginalized sector. Yung ikaw ang magiging boses, champion, ng mga mayong boses. Iba-ibang sektor yan. Kadami ka mga suliranin nila sa buhay, sa kanilang mga sektor. Pero, dahil masyado, dahil na i-aabot sa gobyerno, sa mga relevant authorities, tama yung boses. So sabi ko, why not? Yung para sa akin, parang yung iba ang sense of fulfillment kaya niya. Nakakatabang ka sa mga naman sa laylayan, sa marginalized sectors. Yung sinatawag na good for the soul. Tapos iniisip ko rin, kung nakikita ko na ngayon nagiging listahan ng mga senatorial sa ito, ako masyadong masikip. Tingnan niyo yung survey results ko niyan. So, the more na nag-iikot po ako sa iba-ibang lugar, medyo madami-dami na rin po itong mga napuntahan ng the more, I'm convinced na tama po itong decision ko to run for party list sa ML. Yun po ang realization ko na tama yung decision ko. Kasi whether it's Senate or House of Representatives, may yung diferensya yan. Kasi depende yan sa imo kung paano mo igigipuhan ang mandato sa imo. So, ganun po ang nagiging consideration ko. Madalas po. Sige po, paano na mabigol na ako, tibayin ko po mabigol. Nabanggit mo na sa bago sa ibang mga priority bills o mga plano. Pag partilis kaya, more on social services o alam mga Justice. anong pwede na maitubag pa sa mga kulangan tayo? Dapat po maintindihan po ng mga botante na unang-una nung sa Kongreso, whether it's Senado or House of Representatives, ay ang pinakamandato pa yan ay legislation, lawmaking. Kasi siyempre meron din oversight functions ang Senado at saka yung House of Representatives. Nag-iimbestiga ang mga inquiry, tinatawag na mga inquiries in aid of legislation. Now, ang yan kasi nagiging problema, patronage politics kasi ang naging uso. So, ang iniisip kan marami, ang dagol, ay trabahuhan ka mga congressman o mga senador, itong mga bulbul, ito na inyuda. Kapag naman po yan mandato, yung House of Representatives sa Senator, pwede yung magtabang, pero dapat, hindi po yan yung nagiging pangunahin ng ekspektasyon ng mga botante, ekspektasyon ng mga tao. Kasi iba man po mga agensya na dapat sila ang nag-aasikaso ang mga ayuda program, especially yung Department of the DSWD. Di ba? Pero syempre, ang ano is, sisiguraduhin lang na igual mga tamang programa para duman sa mga sektor na yan. At kung tama ang programa na tinatausain lang, na nagiging batas, hindi lang executive program, kundi batas. Katulad sa 40s, nung unang the previous years, executive program lang yan. Pero ginawa ko kong batas, institutionalization, para matibay ang pundasyon, para sinisiguro ng taon-taon, equal talagang budget at maayos ang budget para sa wellness program. So mga ano po kaya? Mga programa na mag-ano talaga sa
na sinisigurado na hindi subject sa mga discretion lang o mga whims and caprices ng mga congressman, mga congresswoman, tsaka yung mga local officials. So yun po yun. Pwede hindi diretsong ayuda, basta ikwang mga maayos na mga programa para sa iba't ibang mga sektor. Mga kalusko. Last na lang kay Ma'am Lenny. Ma'am, sigurado naman na kayo. Yaw hindi ang mga ma-install sa market. Kung ikano po ang maging mayor ka na anong plano na rin sa Naga City Public Market. Kada ko naging problema, number one, si integrity mismo ng building may problema na. Kaya sinasabi ko sa inyo, nag-meeting kami ni Kina Taylor, General Assembly, kasi sabi ko siguro bigyan pinaka-number one kang gigibuhon, ipatest si integrity ng building. Kaya ko hindi ka ako hindi ng lugar na naguguho na, may mga lugar na kaibuhan ng ayuson, na kesa patse-patse ang pag-ayos, ipahiling tanong na, alin na mga lugar ang may problema na, maribay lang ang maribay. Alin na mga lugar ang may problema na, para yun na ang magibuhan ng plano. Data na halaton na magkaiba pang mas malalang problema. Yan si number one. Ang number two, ang pinaka-big race sa tuya talaga ng mga stallholders ni Tiyo, ang benta nila mo niyan, ako nang kasing kusog ng benta dati. Expected man yan dahil kadako na nagsusulputan ng mga satellite markets. Ano? And ang pagsulputan ng satellite markets, data yan mapupugulan dahil ang tao naghahanap ng convenience. Kaya ang paghihiling talon yan, ano ba ang pwede kang ibuhol para ma-entice ulit ang tao na nagdidigdi sa public market? Ang number one na problema nito, parking. Mayong parking, grabe ang traffic pagdigdi. Tapos, ang pinakahapot, dapat gulpisin na digdi yung pigo-offer na available sa sa mga satellite markets. Tapos, ang pigo-offer yung digdi available sa satellite market, ano ang dahilan para magpipising ka? So, iwanan kita mga nasa pipeline. Ang saro dyan, aayusin na ang Naga River Esplanade. Ini Naga River Esplanade, ang pinaka-konsepto maniyo, gigibuhuntang walkable ang Naga. Pero ang main highway ng Paglakaw, ang gilid ng Salog. Ang hali pa lang kami kan si team, hali pa lang kami sa Iloilo, pighiling ni duman si Iloilo River Esplanade, na baagos si lifestyle ng Iloilo dahil duman. Hadako na ulit nagraralakaw, hadako na nagbabalik sa sentro, dahil ang sentro accessible na sa Gabus, dahil nalalakaw. So pag-ayos kayo namin River Esplanade, aayusin doon din ini yung kapatid market. In fact, explore ka sana na inibagang datlugan dati. Ining datlugan dati. Apagayon ako na ining nakain kang market para ibalyo dyan ang datlugan. Igwa na yung plano na magayon na maray, hihiwasan, higipuhin ng amphitheater, may mga public entertainment para ang tao nagdidigdig. Pero si latest from DPWH, may problema pala na ilipat sinanlugan dyan dahil ang tulay kababaon. Dahil makakalusot si ina pag dumalo na ba. So kung yung dinigibuhan ni panibagong plano, ano ang pwedeng gibuhon para ang tao na i-entice magpalitigil? So, kadako lang na ipuhan gibuhon. Ang pinaka-core kayan, ang pinaka-target dapat si mga market stallholders nag-earn mag-giraray ng gulping income. Dahil sila lifelong kang saod. Tapos ang inibagang saod na ni Bako man yung basta-basta saod. For a very long time, kita ang biggest in Southeast Asia. So, in a way, heritage na siya. Nakaipuhan na talagang ayusun. Para itong dati niyang corona, mabawi ka mag-giraray. Bako lang na biggest, pero one of the cleanest dapat siya in the entire Philippines.
Good morning, Mayor. Gulpi po mga kuya, mga parauma. Hindi siguro, wala hindi sa kuya sa council sa Sulit Canada. Na ang problema nito, pag naaani naman, halos agado na sa nanan paroy ng mga komprador. Iyon po yan ang pinaka-nakulang problema na ang banhi, mahal, abulo, mga pestisidyo, mahal. So pag-ani na po, dahil mahal po na po kontrol na pero para po naman ang presyo ng paroy. Ano po ang pwede na libon? Bagus po ka question na yan. Kasi kaibahan talaga yan sa priority legislation para sa mga parauma. Ang sarong solusyon na naiisip niya ay talaga makakatabang ang problema kaya na liit lang ang kita nila. Halos wala na nga sila kita. Pupush po kami ng suggested minimum buying price for palay na dapat 50% itong suggested maximum retail price can rice, can bigas. So, ang sa pamamaraan kanya, kasi suggested minimum, suggested maximum. Kung minimum, dahil dapat magbaba. Kaya ang minimum na buying price for palay ay 50% dapat can maximum retail price can rice. Kasi nga, ang problema, at nasabi niyo po na mababa masyado ang kita, natatalo sila sa costs of production. Pero pagdating sa market, sa retail, mataas. So iba ang mga nakikinabang. Bago mismo, ito, parauma. So yun po, sa tingin namin is makakaano po yan. Sa lupa, dapat po siguro i-review yung Rice Tariffication Act. Kasi yung rice tariffication na kaya yan inibong batas para mabababa ang presyo ng bigas. Pero ano nangyari? Ang mga nagsulputan itong mga imported rice, nakikompetensya pa sa satong mga local farmers or domestic rice, domestic farmers. So, dahil man nagbababa itong presyo ng bigas, tapos, maano pa sa mga parauma, nakikipagkompetensya sila duman sa mga rice imports. So, kailangan na panahon na para ma-review yung Rice Tariffication Act para makuha itong objective na mapababa ang presyo ng bigas and at the same time na inalulugi ang mga parauma. Mabilis po. Hello. Good morning, Represent. Yes, Kamanti, 7 News Online po. As lawyers po, both of you, and given the recent arrest for former President Duterte, my question is, do we have enough domestic laws in place to justify the legality of the arrest, given that we have 9851 and Pangilinan versus Cayetano Supreme Court ruling ng 2021. Sapat po pa rin ito kasi I understand their argument is that walang due process, hindi na-exhaust yung local courts and local laws in the process. So, yun lang po. I'll just be very brief. I think there's enough laws. At pabanggit mo yun, 1985, yun ang domestic law na. And in fact, yung domestic law po yan, that is an act on the crimes against international humanitarian law, genocide, and crimes against humanity. Napapasa po
yan bilang batas even before na naging signatory kita, naging miyembro kita ng ICC noong 2001 and 2011. Kasi 2009 yung batas natin, 2011 yung Rome Statute, which is an international treaty. Malinaw po, tumayo sa 9185, na ang gobyerno ta pwedeng mag-defend sa sarong international tribunal. Oh. Tagalog. I'm sorry, Tagalog. You are GMS. Okay. Malinaw, it's here in that law, domestic law, na our Philippine authorities, our government, can defer to an international tribunal and can surrender the subject of the investigation dito sa atin to the international court. So, an international court, ICC, was the one that investigated the alleged crimes against humanity involving the former president. And it's also the International Criminal Court that issued the warrant of arrest. Now, in cooperation with the Interpol, the Philippine government surrendered Mr. Duterte to the ICC. So wala po akong nakikita na kakulangan sa batas o wala po akong nakikita na linabad na batas. And yung sinabi ko rin, yung kaso ng Pangilinan et al. Versus Cayetano. Malinaw din po sa ruling na yon, unanimous ruling kan Supreme Court din ba, na even if na-withdraw na kita, yung Philippines has withdrawn already from the Rome Statute or ICC, the ICC retains jurisdiction over the alleged crimes that were committed during the time that we were still members. So yung tungkol din sa due process, they're raising it, is now actually undergoing or being accorded due process now before the ICC. You saw the initial proceedings last night. Thank you. Siguro hindi ko na i-discuss yung legalities kasi sinagot ko na. Pero parang I cannot help but compare yung sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte sa kanyang sitwasyon ni Senator Laila before. Alam natin kung ano yung pinagdaanan niya. She was incarcerated for almost 7 years on trumped-up charges. Hindi niya question yung due process. She had to go through everything. So kahit mali yung mga paratang sa kanya, lahat niya yung hinarap. Lahat niya yung hinarap. At in the end, she was proven correct. Na talagang wala siyang kasalanan, kaya nga siya nakalabas. Pero ako kasi, parang sa akin, mas on a more personal level. Kasi nakita ko yung sitwasyon niya eh. Nakita ko yung sitwasyon niya na malayo sa sitwasyon ngayon. Halimbawa, nung binibisita ko siya, ngayon kasi, ewan ko lang kung sinusunod nila yung dapat, pero yung nakalagay, meron siyang computer, meron siyang maayos yung kanyang kalagayan, he can freely roam around, merong mga conjugal and family visits na can be entertained, maluwag. Yung kay Senator Laila nun, hindi talaga ganun. Yung kay Senator Laila nun, yung kwarto niya, talagang sobrang liit na sobrang init, walang air condition, may electric fan naman siya. Ayun, nawala na nga ng kuryente. May electric fan naman siya, pero she did not have access to a computer. Senator siya doon, sinusulat niya lahat. Yung nagtatrabaho siya as senator, pero wala siyang access sa computer, wala siyang access sa telepono, wala siyang access sa internet.
nabigyan lang siya ng karapatan na pwede siyang manood ng movies after a long time. Tapos pwede lang siyang manood on Saturdays, every Saturday afternoon, 1 to 5. Pero yung papanoorin niya, isasubmit niya muna at yun yung iloload ng police at yun yung pwede niyang panoorin. So, pag pupunta nga kami, nagpaparecommend pa siya kung ano yung mga mapapanood. Ililista niya, di ba, yung mga K-drama. Sabi ko kung 1 to 5, hindi mo pa matatapos, so paputol-putol. So, ang gusto ko lang dito sabihin na she had to endure all of that. Kasi sinunod niya yung due process. Hinarap niya yung charges against her no matter how difficult and unfair those charges were. Kahit obvious na political harassment, hinarap niya. And every time magbibisita kami, no rank or muntik pang mamatay kasi na-hostage siya. Kung naalala nyo, yung incident na yun, pinasok siya sa kwarto niya nung hostage taken. Pwede ko naman sabihin na nakapantulong pa siya nung pinasok. Ginapos. So lang sabihin, pinagdaanan niya to. And naging patient siya kasi alam niya may prosesong sinusunod. Yun lang. Yung lahat lang na sinasabi ngayon, first step towards accountability, justice, na pinagdaanan na ni Sen. Laila. Kaya, all this talk about everything that's happening, about due process, about how unfair everything is, lagi kong nababalik dun sa sitwasyon. Ano siya, mas general. Kasi when you talk of due process, parang Senator Laila kasi ayun. Si Senator Laila kasi had to go through that. So, ang bawat natin na may unfairness sa lahat, may prosesong sinusunod. And siya, naging willing siyang sundin yung proseso. Ma'am, follow up lang ma'am. Pagkatapos itong ongoing na sitwasyon ni Duterte, nagbabagsakan po yung mga senatorial candidate ni BBM. Nakakakuha po kayo ng edge dahil po dyan. Parang yung lumabas yata na, yung lumabas na survey, yung survey period bago pa siya hinuli. Lumabas lang yata yung results after siya nahuli. Pero yung survey period, kung kailan ginawa yung survey before he was arrested. So, it remains to be seen kung ano yung effect ng arrest. Message lang po dun sa mga biktima ni drug war. Since you have long advocated for them during your term as VP. Sa akin po, ay sila talaga pinaglaban ko. Kaya ganun po yung nangyari sa akin. Alam ko naman ano yung nangyari sa akin. So, ang message ko sa mga pamilya at mga biktima, kaya na umasa kayo na talagang yung proseso malinaw. Siyempre, yung outcome nito ay magiging maganda rin siguro. So kasi yung mga TJK victims o yung mga pamilya ng mga TJK victims, talagang yung naging pag-asa nila ay doon sa ICC. So ngayon ang nangyayari na, nagsimula na, kaya kailangan magmadya, kailangan magdasal pa rin ng seryoso para yung proseso ay maging malinaw, malinis, at maging papapagwin para sa posisyon. O di ba mga kabatang helmet, kaya talagang iba talaga yung mga maririnig natin pag nanggaling talaga kay VP Leni. Naku, super mabilisan lang to. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Pichog Kapar.
Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay na helmet, tinabok nyo keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!